Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Kasama ni Tatay Digong dyan sa Malacanang. Iisa lang ho sinasabi yan, sila Dr. Tulimbadoy, yung mga naging bisita dyan, yung mga military, yung mga pulis, sundalo, yung mga bumibisita dyan sa Malacanang. Ang sinasabi ho nila, pagka napapasyal kami dyan sa Malacanang, binabanatan namin dyan isang sabaw at isang ulam. Tapos kanin. Yun daw binabanatan nila. Kahit sinong nagkukwento. At itong isa na itong mga kababayan, dito ho natin makikita na itong mga Duterte na to, hindi abusado. Hindi ho kagaya ng mga nasa Malacanang ngayon dahil nga naman ho hindi nila pera ang mga winawaldas nila. Wala ho silang pakialam kung magpa-party sila dito, magpa-concert sila dyan, magpa-fireworks sila doon, magpa-concert sila dito sa isang lugar na to, tatravel sila dito, punta sila doon. Wala ho silang pakialam sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Si Tatay Digong nahihiyaw ma-steak yan. Di ho nag-i-steak yan sa Malacanang. Pero itong administrasyon na to, kaliwat kanan daw, lobster steak at napakarami pa na mga mamamahaling pagkain ang binabanatan nila dyan sa Malacanang pagka merong mga piging na ginaganap dyan. Pati nga ho yung mga reporter, di umano talagang di basta-basta linalamon dyan pagka merong Malacanang press conference. Naku, meron daw talaga silang lugar dyan na kung saan parang lounge. Habang naghihintay itong mga reporter para sa bagay, maganda yung tanong nila, di ba? Maganda yung pagsusulat nila doon sa kanilang mga dyaryo o television o mga radyo, pinapakain ho muna yung mga yan para hindi medyo kargado, di ba? Ganun ho sila walang pakialam sa pera na sambay ng Pilipino. Ay di na ho tayo magpapaliwanag dyan. Si Kuya Will na, isa ho sa mga kumakandidato ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Pakinggan ho natin ito. Mga katangian, sir, nakita niyo po sa kanya? Para sa akin, totoo. Napakatotoong tao. Ang feeling ko na talagang walang iniisip na masama para sa kababayan natin at sa bayan natin. Ako, nambit. Ano daw yung tingin niya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kung ano masasabi nito si Kuya Will? Totoong tao. Di ba? Wala siyang iniisip na puro kabutihan sa ating bansa. Yan ho, ganyan ho, kahit sino naman ho, ganyan hong isinasalarawan niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit sino naman ho, mga kasama niya. Maliban na lang doon sa mga makakaliwang grupo at yung mga kurakot. Galito sila kay Tatay Digong kasi yung mga makakaliwa, naubos na ho sila nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon, lumakas na naman. Tapos itong mga nangungurakot, hindi ho sila makapagnakaw. Kaya, dalawa lang ho, ganito. Pagka ikaw galit kay Tatay Digong, dalawang bagay lang ho yan mga kababayan. Kung hindi ka, ay tatlong bagay pala. Durugista, mga makakaliwa at kurakot. Ito hong tatlo na to, ito ho talaga. Kaya kung galit ka kay Tatay Digong, malamang sa malamang, meron sa mga kamag-anak mo na naapektuhan dito sa kampanya ni Tatay Digong sa tatlong pulisiya na to. Illegal na droga, korupsyon, insurgency. Sa tatlong yan, kung galit ka kay Tatay Digong, malamang sa malamang, meron sa pamilya mo nagurgur dahil gumagamit o naglalako ng ipinagbabawal na droga o di naman ho kaya mga pamilya nyo involved dyan sa korupsyon. Kaya yung mga congressman ngayon galit kay Tatay Digong, alam nyo na ho, tatlong ano lang ho yan, tatlong bagay: droga,
korupsyon, o di naman ho kaya insurgency. Pero yung mga congressman ngayon, dalawa ho pinaglalaruan nila, lalo na yung mga nasa makakaliwa. Yung insurgency at saka yung korupsyon. Pasok ho sila dito. Yung iba naman, korupsyon at droga. Yan ho mga kababayan, itong tatlong issue na to, pagkagalit ka kay Tatay Digong, malamang sa malamang, involved ka dito sa tatlong issue na to. Yun ho ang ating sigurado dito sa PH Update. Tuloy. Kasi pinatawag niya ako sa Malacanang. Alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Yan. Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay. Isang okra, isang sitaw, isang talong. Pampahaba ng buhay ho talaga, no? Gulay. Paborito ho natin lahat yon. Sausaw mo lang sa suka yun na may alamang, pwede na ho yun eh. Sapat-sapat na sa atin yun, no? Kaya anong tawag doon? Yung kulay brown. Yung, walang pangalan sa Tagalog. Masarap po yun. Pirinitong hindi, yung parang bagoong nga tatawag doon eh. Alamang, basta yung parang malapot yun eh. Sasaw-saw mo doon, masarap na yun. Gulay. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. Ayun, ayaw niya. Sabi niya, Parang si Sir MJ Mondihar ang nag-i-interview. Ganyan po. pasensya ka na, ayaw namin gumasos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakaya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So, nagmula, sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya, mayor lang ako. Siyempre, nadagdagan yung respeto mo. Saka nakilala ko eh. Saka hindi naman ako tumanggi, nung sinabi ko lang sa kanya na hindi pa ako handa para maging senador o anong posisyon. Sinabi niya, nire-respeto ko yung decision mo. Believe ako sa'yo. Ayun na nga mga kababayan, talagang yung mga nagpapatotoo kung anong klaseng leader itong si Tatay Digong, pare-parehas ho yung experience nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon naman mga kababayan, pasadaan natin na mabilisan. Magkakaroon ho, ayan na nga ba sinasabi natin, Solidarity Rally. Anak ko, matindi ho ito. Kay Congressman Rodante Marcoleta to, ayan, nakaturo sa inyo si VP Sara, sabi niya, pumunta kayo dyan ha. Yung mga malalapit lang sa area, punta ho kayo mga kababayan. Solidarity. Solidarity Rally nitong si Kong Dante. Ito ho mga kababayan. Teka lang ho, di ho natin mabasa masyado. Ayun. Ang sabi ho dito, Solidarity Rally, February 9, 2025, 12 p.m. Nako. To 1 p.m. Motorcade Assembly at Quezon City Circle. O yan ho mga kababayan, yung mga nasa Quezon City ha. Bukas alas 12 hanggang alauna ng hapon, assembly ho yan dyan sa Quezon City Circle. Pagpalo ho ng alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, start of the motorcade from Quezon City Circle to Commonwealth Avenue in front of Sandigang Bayan and Commission on Audit. Naku, matindi ho yan. Commission on Audit. Palakpakan ho natin ha, yung mga dadalo dyan sa dyan sa gaganaping pagtitipon para makapagpakita ng suporta dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Ngayon pa lang ho, pinapalakpakan ko na ho kayo. No? Ito naman, pagdating naman ho ng 5 p.m. hanggang 9 p.m. program proper. Ayan. Kung pag nagkataon, magkikita-kita ho tayo dito kay Marcoleta. May pag-asa ka. Naniniwala ho tayo doon mga kababayan. Yung slogan na yan, sinasabuhay ho yan ng ating kandidato. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Kaya, kailangan ho natin siyang mapanalo. Di lang ho siya, yang si Atty. Vic, Pastor Kibuloy, at lahat ng kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para pagka tinalakay na, ang impeachment dyan sa Senado, talagang para maghalo na hong balat sa tinalupan, ika nga, di ba? Ayan o, si Congressman Rodante Marcoleta, number 38 sa balota. Suportahan ho natin. Yun yung video na sinasabi ko, siguro next week ko na ho i-upload yun para yun i-share nyo. Siguro hindi na isa-isang video. No, lahat isang video, nandun na lahat ng kandidato natin, tigi isang minuto o tiga to 2 minutes na pagpapakilala, kung ano yung mga advokasya, at kung ano yung mga maipapangako nila.
Yun ho mga kababayan. Abangan nyo lang, yun lang hong video na yun. Wala ho tayong maraming pag-uusapan doon. Yun lang hong video na yun ang isi-share nyo sa inyong mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa kanila. Okay ho ba yun? Okay. Okay bukas ho yan. Bukas, February 9. February 8 tayo ngayon. February 9 bukas. Sa mga nandyan lang ho sa malapit sa area, sumali ho kayo dyan. Tayo ho, dadayo pa dyan pag nagkataon. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Ma'am Shas Rogando Sason. Meron ho siyang live kagabi. Ito ho kasi yung mga ayaw na pag-usapan. Ito yung iniiwasang pag-usapan itong pamilya na to, itong mga pamilya ng bangag. Yung issue ng yung mga nakaw na yaman, di umano. 68 billion US dollars. Saan naman galing yun? Baka buong kayamanan na ng Pilipinas yun, ng mga bandang 80s, di ba? Baka linagay lahat sa bangko nitong si Marcos Sr. Hindi, pero malaking halaga yun, hindi biro yun. Ito si Ma'am Shas, pakinggan natin to. Lagay lang ho natin sa kabila yung si Kuya Will. O game. Umpisa na natin to kay Ma'am Shas. Malalaman lang natin ang tamang kasagutan kung umabot na to sa Supreme Court. Okay, sabi ni Peter, Ma'am, ano yung naka-freeze ng 18 years? Ano ba naka-freeze? Hindi yung assets nila, hindi siya naka-freeze ng 18 years. It will take them as long as about 18 years in order to fully defrost it. Dahil nga malaki, di ba? It's about 68. Matigas ho ngayon, kumbaga, naka-freeze pa yung, kumbaga, ganong katagal na panahon para ma-defrost yung yung mga frozen goods. Billion US dollars. So that's about what? 3 trillion pesos. Hindi mo yan, pag yung mga assets mo, mga nasa bangko, etc., hindi mo pwedeng i-withdraw yan ng isang bagsakan dahil maluloka yung bangko. So kailangan niya in tranches. So ang chika sa kaparangan, it will take them 18 years in order to fully defrost the frozen fruits and vegetables. Kaya makikipagtagihan talaga yan. Ganun talaga yan. Kita mo, nobody's raising this, hindi ba? But the truth of the matter is, that's it, pansit. It's all about the frozen fruits and vegetables. Kayo ba, ilagay ninyo yung mga sarili ninyo sa lugar ng mga kawatan. Kung kayo ay merong 3 trillion worth of assets na frozen, at madedefrost mo lang ito kung ikaw ang nasa kapangyarihan, dahil ikaw ang magde-decide kung ano mangyayari din sa salapi at na yan, anong gagawin mo. Hindi mo makikipagtigin ka kung ganyan kahalang yung kaluluwa mo. And that is what we're seeing right now. No? It's all about the frozen fruits and vegetables. USAID stop na ang aid. Well, naka-freeze lang naman yung aid. Kasi ang gustong gawin as I understand, ang gustong gawin ni Donald Trump is actually it's kind of weird in a way, pero parang kasi campaign promise yan eh. Gusto niyang well, that is how Secretary Rubio framed it, na pera ito ng American citizens, so they would like to know na the money that is being spent, being given to other countries is actually being used in order to pursue the national interest of the United States. So, hindi ibig sabihin, mawawala ng USAID. Ang gusto lang gawin ni Trump, etc., as what Secretary Rubio said, yung pera is talagang dapat if susulong ang US interest. Naintindihan nyo na. Correct. So, ibig sabihin magkakaroon ng more alignment with the US interest, yung pagbibigay ng aid. So, wala namang magbabago. Ang magbabago lang is, halimbawa, ikaw bibigyan ka ng aid, kailangan support mo ang US interest. Ganon. Okay? Kung ikaw pulubi ka, concern ka dyan. Ganun na kasimple yun, hindi ba? Kung ikaw, pulubi ka, sabik ka sa salapi, concerned ka na na-freeze yung USAID. Pero kung hindi naman, wala. Please pin the link. Link ng Hindi ko nga mapin kasi nga hindi ako makapagsulat dito sa StreamYard. So, ayan na lang. Pinopost ko na lang parate.
Oy, Peter, ano sinasabi mo? Tinatanong ako ng HOR. Please express yourself in complete thought. Ayan. So, Sas, ano take ng Chinese people about the impeachment ni VP? I don't know. I don't talk to them. Sabi, didn't Ross Foundation and Lenny got fund from USAID? Correct. Wala pong icon ng SendStars. Kasi po, kung gusto nyo pong mag-tip sa akin, ayan, nakikita nyo sa baba, tip via GCash or via PayPal. Bakit hindi kayo pwede mag-send ng stars? Kasi tinanggalan nila ng monetization itong Facebook ko. Naintindihan nyo? Kaya walang option to send stars. So, kung gusto nyo magpadala ng kuning-kuning, may GCash and PayPal. Okay. Tanong ni Mark, do you think Pinoys will have the real revolution like the Bastille days sa France noon? Tingin mo ba manunuwag na ang pasensosyong kalabaw? Might not happen in our lifetime. Nako. Siguro pag nakita na ng mga Pinoy na ako parang pessimistic na ako. Kasi dati ang naka 1 million lang. Hundreds of thousands lang. Tapos naging million. Tapos naging hundreds of million. Ngayon, mga Bex, billion na ang ninanakaw. Nako. Nobody cares. So, I don't think that the country is... Grabe ho, no? Dati, 1,000, milyon. Ngayon, bilyon na ho ninanakaw. Naniniwala ho tayo dyan? Alam nyo ho yung mga ayuda-ayuda? Yun ho ginagamit nilang kumbaga, kasangkapan para makapagnakaw ng bilyon-bilyon. Yes, anymore. Kasi kung sa ibang bansa nangyari to, nako, day, binalatan na ng naghalo na ang balat sa tinalupan, ganon. Correct. Mababroadcast ba sa SOCMED? Yes, it will be live. Kayo naman, yung mga nagtatanong, mababroadcast ba sa SOCMED yung impeachment trial? Hindi ba kayo buhay ng impeachment ni Corona or ni ERAP? Ano kayo? Ilang taon na ba kayo? Minors lang ba kayo? Minor pa ba kayo? So, ayan. Yung mga gustong umakyat, kanina pa ako send ng link. So, matagal pa ang laban. I think itutuloy-tuloy pa nila to. Ang basa ko dito, kasi si Marcos, si Marcos, gusto nilang patagalin yung impeachment. 'Di ba? Kasi pag wala na si Sara, magtatalaga siya ng vice president. Syempre maglalaban yung may tactical alliance, may tactical alliance yung Dilaw saka si Marcos. Syempre, ang gusto ng Dilaw, galing sa kanilang uupong vice president pag nawala si Sara. Syempre, ang gusto ni Martin, siya ang uupo. So, yan. Nakita niyo yung clash? Sa tingin niyo ba, yung yellow pinks, papayag na si Martin? Galing ni galing mag-analyze talaga nitong si Ma'am Sas. Kaya isa ho talaga to sa mga sinusubaybayan kong vlogger eh. Itong si Ma'am Sas. Pagka ito nag-analyze, walang BS ho ito. Talagang kumbaga hindi kayo bobolahin ng ali na yan. Pinanguupong VP. Siyempre hindi, di ba? Error ang link. Bakit error ang link? Error ang link. Ito, sandali ako. Hello, Neneng B. Hello, Miss Sas. Hello, Miss Ka Moisture. Hello. O ano bang sa atin? JR and Neneng B. Ikaw muna, JR, what do you wanna say? Okay. Naririnig mo ba ako, Sas? Ayos lang ba lahat? Oh my gosh. Okay.
Wait, Sas, give me a sec. Gumawa talaga ako ng questionnaire for you. Yung first ko, Sas, would be, with Trump still steering the pot in the US, do you think this possible return to power would shake up international relation, or are we just in another chaotic Twitter show? Ayaw ko sa'yo dyan sa Amerika, no? Ang laki na problema niya. Alam mo, ang basa ko dyan, I think that the United States deserve Trump. Because I think this is, I don't know, what kind of well, if the US politics is going so well, I don't think you need Trump. But it's not going so well, so maybe that's the reason why he's back. You know, na ang sinasabi nila hindi maganda na what's this? Hindi, ano ba itong someone is trying to enter? Di ba ang sabi nila maraming ayaw kay Trump? Sabi ko, well, kung maraming ayaw kay Trump, ba't siya nanalo? So, you know, Trump might be a reflection of what the American people really need. No? Ako nakita ko si kay Trump para siyang equal opportunity hater. Di ba, tinarif niya ang Canada, tinarif niya ang China. Sino ang tinarif niya? Kung sino-sino ang tinarif niya, di ba? Hindi naman siya selective. I think ang mahal lang, well, ang mahal lang talaga ngayon ng US is Israel. So parang, and Egypt, kasi exempted ng Israel and Egypt, pati daw ang Jordan from ban ng USAID, ng freeze ng USAID. And it makes sense because Israel and US are really like joined in the hip. And yeah, and Egypt controls Suez Canal. I don't know why. Hindi ko alam yung Jordan. Ang alam ko lang kasi Egypt at Israel lang yung exempted. So, why is Israel important to the US? Because Israel is the most dependable ally of the United States in the Middle East. And then second, because of a very strong Jewish lobby in the US. And that's the truth of it. Talagang very united ang Jewish population. Tanongin mo si JR, nakatira yun sa US. Diba? Very strong ang Jewish population dyan sa US. Totoo yan, Sas. I have a friend, every Sunday meron kaming game night here sa house namin dito sa California, and some of the Jews are, you know, really having this hard time with all some executive orders and stuff like that. Tapos nagkakaroon pa ngayon ng executive orders banning this insurance thing with the transgender. Hindi na pwedeng i-cover ng insurance yung mga hormones para sa mga trans. And, sa Medicaid. Yeah. Sa Medicaid. Yeah. Pero po pwede pa siya sa private insurance. Kasi sa US naman covered siya ng So ibig sabihin yan, Day, kung gusto mo maging maganda, magtrabaho ka. Yes, wala nang free dito. Kung gusto mo maging maganda, magtrabaho ka daw. Ganun ang message. Kung gusto mo maging mabaya, magtrabaho ka. Okay, sandali. Neneng B, bakit ka nandito? Anong salta natin? Yung lang, Mrs. Yung kasi nga napanood ko yung mga yung kasi batang 90s ako eh. Yung 1986 lang yung hindi ako masyadong kasi sa Cebu ako noon eh. Yung Cebu naman nung time na yun eh, 1 week bago makarating yung mga balita. Tanging radyo lang yung live doon kasi yung hindi pa naman simulcast yung noon eh. Pero yung era kaya nandito na ako eh. So napanood ko lahat yung mga trial na yun. Kasi si era yun. Kung paano siya noon. Ngayon kasi 'di ba, parang nagpa-press con si BBM Addict. Nagpa-press con siya kahapon. Parang pinupush niya talaga yung Senate na mag-special session. Para saan ba yung gusto niya
parang gusto niya mag-special para madaliin, para kahit naka-break sila, gusto niya trabahuin talaga. Talagang gusto na niya talagang iligpit si Sarah. Ganun ba yun? Kasi yung iba doon, kasi iba sa FP kasi napapraning. Kasi parang naano nila, baka 3 araw na lang, baka pagka umuo si Cheese, baka buksan yung di ba? Yung ganon. Yung biglang mag-special session. Ang niyan is, magsi-special sessions na for what? Hindi ba? Actually, kasi nga maraming pwedeng mangyari. Kaya sila nangangamba. It's only February 8. Magpe-plenary session sila ng June. Next plenary session is June 5. How many months? Girl, madaming pwedeng mangyari. Hindi ba? Kaya siguro nagmamali. Grabe si BBM, talagang pushing siya na kung tatawag si ganun talaga siya. Nakakadiri, animal talaga si BBM. Adik talaga yung putang yun. Grabe. Kalma lang, madam. Napakaroon ng mga... Itong si Neneng B, ibang klase bumalagbag to, matindi to. Ito yung mga gusto nating ginigest dito sa PH Update. Neneng B, one time, big time. Gawa tayo ng natin, video. Huwag kayo masyado baka magugur tayo, madam. Kailangan baklain yung mga sinasabi nyo. Addictus, Benedictus, gano'n Huwag kayo, baka magugur tayo. Okay, sorry. Project tayo ngayon. Iwas Gurgur Project. Okay. Yung napanood ko, parang ang sakit-sakit na parang wala ba talaga siyang konting utang na loob kasi kung bakit siya nanalo. Kasi kung magpa-interview siya kahapon, talagang pinupush na talaga. Madam, for them, friendship is good but they need their frozen assets. Tingnan mo si Sandro. Si Sandro naglabas pa ng sabi niya, bakit daw nagtataka yung taong bayan? Bakit daw nagtataka kung bakit unang-una siyang pumirma? Si Sarah naman daw may kasalanan kasi sinabi daw ni Sarah na hukayin yung kanyang diktador na lolo. Hukayin, itatapon sa West Philippine Sea. Yung kanyang tatay, gugurgurin, puputulan ng ulo. Alam mo, pinatulan niya talaga yun. Diyos ko, ginuho. Di ba ang babaw? Di ba ang petty? Yung emosyon, lahat ng emosyon niya, binuhos niya pala doon. Ganon ka pala, legislator ka congressman ka na, magle-legislate ka ng batas, tapos ganon lang pala kababaw yung mo. Nag-aral ka pa sa abroad, Grabe naman to si Madam. Ibang klase ako makabalagbag tong si Neneng B. Tama naman. Ano ka pa, ang pinagbasihan mo sa pagpirma mo, yung mga hukay-hukay, yung mga pronouncement ni BP Sara. Tama nga naman, dapat di ka na nag-aral. Nag-ano ka na lang, nagpulburong ka na lang, nakijamming ka na lang sa tatay mo, Sandro Marcos. Pero yun yung rason niya. So ang rason niya is very personal. Yes, well, hindi ko na rin siya masisisi given he lived a very sheltered life. And hindi niya tayo katulad ng B na nag-Chinese garter. Tama ka talaga, Mrs. Mahirap talaga mapagtripan ng mga addictus benedictus kasi wala talaga. Yes. Mahirap talaga. Napakahirap. Kasi Senator dapat talaga umano na siya. Siya yung isa sa mga talaga na dapat mag-ewan ba? Kasi hindi naman siya mananalo. Diba? Di naman siya mananalo Ba't di pa siya magsalita? Diba? Wala naman siya. Kasi baka siya Hindi naman siya umakyat sa di ba nasa baba siya ng 12 lagi, hindi siya umakyat. Bakit di na lang niya tablahin si Martin? Di ba? Para matapos na. Alam naman niya kung sino talagang pinakat Di ba? Ipinari na ni Martin. Wala na tayong magagawa dyan. They have their internal family dynamics na hindi na natin maintindihan. Pero bago ang lahat, Lovely Mata and Paolo and Ungas ng Tondo, magandang gabi sa inyong tatlo. Unahin muna natin si Lovely Mata. Lovely Mata, are you there? Hello po, Mrs. Yes, I'm here.
Can you Oh, hear ano me po? ate? Wala Mm. naman. Say lang ako kay JR. Nasa US din ako ngayon, but I'm an avid fan. Very, into you. Ay, We miss girl. you. We miss you talaga. Wala lang kasi I'm really lucky na I thought I cannot get in. So, it's really surreal na I'm talking to you right now. I've been a fan since ages. Always a follower pero silent lang. Pero ngayon I'm talking to you. So it's really good. Wala lang, tanong ko lang kasi it's really shocking, no, regarding dun sa Congress. Like, we thought that, there are still people who hold their respected office in well-righteousness, I could say. Pero parang biglang bumaliktad, naging 215. So, kasi I'm a Cebuana, so we have also the list of those people na nag-sign for the impeachment. But what do you think happened there? Bakit naging biglang baliktad talaga? And we know fact is money, but when people these congressmen says, bumoto ako for impeachment kasi mahal ko ang aking constituents at kailangan natin ng pondo. But why is that? Napaka-shocking, diba? Like, lahat ng tao na... Ano sinabi nila? Ano sinabi nila? May mga ganong comments sa isang congressman. Narinig ko lang, nabasa ko lang din sa Facebook na dahil ito, kailangan ko ang support kasi para to sa mga constituents, tuloy ang ayuda, mga ganon. So, I don't know who's that congressman, pero nakapost yun publicly sa Facebook. So, I was like, Talaga? wow. Merong congressman na nagsabi? Eto na. Ipapalabas ko na yung congressman na nagsabi dahil yarin lamang na nabanggit na dito sa video na to. Heto na, pakinggan natin ito mga kababayan. Ito yung congresswoman na tinutukoy, itong si Caloocan 2nd District Rep Teka lang Caloocan Huy. Caloocan Huy. Ito ang sabi niya. Kaugnay dito sa impeachment na to. Pakinggan niyo ito mga kababayan. Kung pabor ba tayo, kasi hindi naman ako magdidesisyon ng sarili ko lang. Tama ba? Hindi naman ako kinutawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Ayan, kasi po ganito. Alam mo na natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Malinaw pagka hindi kayo kasama sa majority, karaniwan o kadalasan nangyayari, nawawalan ng pondo. Galing ho yan kay Caloocan 2nd District Rep Mitch Caloocan. Tuloy. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pagkakoto ko ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Diba? Kasi yung pondo nila dito, baka makuha na. Diba? Nakukuha po ninyo. So, ano? Kuwang-kuha ho namin, madam. Kuwang-kuha ho namin. Kailangan nyo hong magpakaaso kay Tamba para sa ayuda. Okay? Kuha ho namin yun. Kuha namin. Huwag nyo na ho kaming tanungin kung kuha namin. Kuwang-kuha ho namin. Yung mga congressman na pumirma dyan sa impeachment na yan, yun naman ho talaga ang target nila. Yung mga ayuda, yung mga pondo na dapat ma-release, yung for later release na tinutukoy nitong si congressman, nitong si Sir Ronald Cardema. Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko ito desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? So ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambala niya. Diba? Pero ang importante, nasalit ko yun para hindi kayo mawalan. Ayun, narinig nyo ho mga kababayan, kailangan ho nilang dilaan ang tumbong ni Tamba para ho sa mga pondo. Sabi? Oo, meron doon. So, hindi ko lang alam kung saan siya. Basta it was publicly post. But I need to do fact check for sure. But that comment alone ba, na parang, are you really sure? Na hindi ka ba parang nasusuka doon? I cannot name as well. But I don't know which representative siya from that area. I think
mostly Luzon, mga ganon. But not Cebu. I haven't heard anything from Cebu yet. Ay, fake news daw yun. Fake news daw yun.